Lord na nilawin. Sige, let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, minsan pa kami dumudulog sa inyong luklukan ng awa. Taos puso nagpapasalamat na kami inyong inudyukan sa pamagitan ng banal na Espiritu na magdiwang sa inyong banal na salita. Inihiling ang pangunguna ng banal na Espiritu siyang magtuturo sa aming mahal na kapatid si Epi na inyong hinirang upang bigang liwanag ang hiyas ng katotohanan ito. Salamat, Ama, sa pagdidinig sa aming mga panalangin. Ang lahat po ito aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, magandang tanghali dyan. Tanghalian na sa Pilipinas, ano? Hmm. Dito, almost hating gabi. Sa California ay nag-uumpisa Alas, pa lang ang gabi. alas 8. Oo. So sa lahat ng mga makakapakinig nito, makapag-aral, continuation ito ng Laodicean is faultless. Actually, related to sa 144,000. At papasok tayo dito ngayon sa verse 4. Na-review na natin yan. Na-touch na natin ito last week. Pag-pray natin na by the grace of God, maintindihan natin ito. So nandito tayo ngayon sa verse 4. So greetings sa lahat ng mga anak ng Diyos na love talaga mag-aral ng salita ng Diyos. So isa sa mga characteristics ng 144,000 ay they were not defiled with woman, for they are virgins. So yung mga ibang nag-aaral ng 144,000, ikukunin nila itong chapter 14, tapos sasabihin na wala pang mga asawa itong woman na ito. Itong mga ibig sabihin mga singles. So hindi, mga kapatid, hindi natin pwedeng i-interpret yung symbolic book sa literal interpretation. Titingnan natin ano ang ibig sabihin ng defiled with woman. Sa Bible, mga kapatid, dalawa ang woman. Merong it represents church. Yung church, yung wife, yung bride ni Jesus, tsaka meron ding apostate church. Kasi alam naman natin na bawat katotohanan ng salita ng Diyos ay merong counterfeit ang ating kaaway that it appears to be true, parang totoo. Example na yan, yung madali lang i-twist ng kaaway, kagaya ng kamatayan ni Jesus na 3 days kagaya ng kay Jonah. So namatay siya ng 3 o'clock in the afternoon ng Friday. Ang magiging first day niya, Saturday, 3 o'clock. Parang totoo kasi, mga kapatid, ang katotohanan ng salita ng Diyos is based on revelation by the Holy Spirit through His written word. Hindi ito human logic or human philosophy na kung minsan nagkukonklud tayo ayon sa na-experience, na unawaan, sa nakita natin. Ang katotohanan ng salita ng Diyos is based on revelation. Kaya nga, gumisan na iba-iba tayong denomination, sa loob ng denomination na iba-iba. Kasi we are growing in grace, hindi lahat pare-pareho yung paningin natin. Pero, dumarating yung punto na yung isang katotohanan ay nag-a-arrive tayo sa isang conclusion. Kagaya ng salvation, we arrive into conclusion that our salvation is only through faith, by the grace of God, and it will be experienced by faith. It's not our work. So concluded tayo dyan. Talagang totoo yan. So ngayon, dito tayo mag-focus muna sa verse 4. Itong 144,000, tandaan natin, they were redeemed from the earth. So yung istorya dito, galing sila sa lupa. Dumaan sila ng great tribulation. Tingnan muna natin itong woman. By the way, yung Revelation chapter 12, 13, 14 hanggang 19, isang unit yan, mga kapatid. So pag may chance kayo, kahit hindi nyo maintindihan, basahin nyo lang, mag-pray, para habang nag-go forward tayo sa ating pag-aaral, makikita, ito pala. Kasi maraming symbols dyan, 7 trumpets, makikita nyo 7 trumpets, 7 vials or bowls. No. So, makikita natin na meron diyang history, merong fulfillment. Yan. So, basahin lang natin. Unit ito, mga kapatid. Chapter 12, preparation for war. Chapter 13, actual war. 14, ito yung defense ng people of God.
The everlasting gospel. Doon sa war ng kaaway, attack niya yon. Hanggang papunta 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pagdating ng first part ng pagdating ng chapter 20, doon na yung coronation ni Jesus Christ. Mga kapatid, baka hindi tayo maabot ng 30 minutes kaya hindi na muna ako dito kasi exciting. Pag nabasa natin, pinag-aralan natin yung Revelation, talagang exciting talaga yun mga kapatid. So dito, pag-aralan muna natin tong woman, tapos ano yung defilement ng woman, bakit naging virgins itong 144,000. At malaman natin yung tanong ni Kuya Pepper, napakahalaga nun, bakit kinakailangan na last generation, bakit yung mga unang faithful, hindi ba sila bahagi doon? Mamaya makita natin yon. Kung gusto niyo mag-shortcut, punta kayo sa verse 15 ng Revelation 14 kasi ang everlasting gospel, ano to, the seed of that's the seed na tinanim, the word of God, the gospel of the kingdom of God. Pag itinanim yan, tutubo, mamumunga sa buhay ng tao. Pag merong bunga, merong harvest. So marami pa tayong pag-aaralan. Itong harvest, dalawang harvest, mapag-aralan natin. The same chapter, Revelation chapter 14. Hi, Pastor June, welcome. Okay, so tuloy natin. Ano itong woman? Titignan muna natin yung background ng woman. Revelation chapter 17 verse 1. Di ba sabi ko kanina, unit ito, chapter 12 hanggang chapter 19. Dito sa chapter 17, may sinasabi ang angel dito kay John the Revelator. One of the 7 angels who had the 7 bowls came and said to me, "Come, I will show you the punishment of the great prostitute who sits on many water." So ipapakita ng angel dito kay John na merong dakilang patotot, harlot, prostitute. Punishment of the great prostitute who sits on many waters. Ngayon, ano ang meron siyang title dito sa verse 5? This title was written on her. Yung woman ito, yung simbahan, false church. Okay? This title was written on her forehead. Yan yung mother of the harlots. Mystery, Babylon the Great, the mother of prostitutes. Sa ibang translation, harlots. So pag sinabing mother, nanay siya, siyempre, of prostitutes, marami siyang anak. So pag sinabing prostitutes, wala itong faithfulness. In contrast, sa 144,000, they were loyal to Jesus Christ. They were virgins in their faith relationship. Okay? Mother of prostitutes and of the abomination of the earth. Dito sa verse 15, in-explain dito. Then the angel said to me, the waters you saw, saan nga nakaupo yung prostitute? Sa tubig. In-explain dito, the water you saw where the prostitute sits are peoples, multitudes, nations, and languages. Remember dito sa Revelation chapter 14, verse 6, that the everlasting gospel has to be preached in every creature, multitudes, nations, languages, para talaga sa lahat ng tao. So itong woman na ito, nakaupo siya, ibig sabihin, he is taking over, he has authority over all religious activities and beliefs. So ang deception ng woman, so ito muna ang pinafocus natin. Hindi tayo mag-aaral ng details dito, pero pinapakita ko lang sa inyo bakit yung sinasabi yung 144,000, they were not defiled by the woman, for they are virgins. Okay, so balik tayo ng Revelation chapter 12, verses 3 and 9. And there appeared, ito na yung preparation ng gera. Actually, nag-umpisa sa langit yung gera. Preparation niya sa people of God. Pagdating ng chapter 13, yan yung actual na gera sa experience ng bayan ng Diyos. So Revelation 12:3 and 9. And there appeared another wonder in heaven. And behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. Dito sa verse 9, in-explain kung sino yung great red dragon. So the great dragon was cast out
that old serpent called the devil and Satan. So kita nyo na, yung mga symbols na pinapakita dito sa Revelation, merong sarili niyang interpretation, kaya hindi natin kailangan magpunta sa mga iba-iba pa kasi i-explain niya eh. Pag wala dito ang explanation, pupunta tayo scripture to scriptures. Doon natin i-compare, ano? So dito may idea na tayo. Great red dragon was that old serpent called the devil Satan, which deceiveth the whole world. Ang deception, mga kapatid, iyan ay nakakainis. Kasi malalaman mo lang na naloko ka noong tapos ka ng linoko. So yan ang matindi. So ngayon, itong Jesus na pinaglilingkuran, sinasamba natin, pinupuri natin, pinag-aaralan natin, bago pa dumating yung panluloko at pandaraya ni Satanas, binibigyan niya tayo ng warning. Kaya do sa verse 3, mapalad, masaya, happy are those who read, who hear, and study or keep this word of prophecy because the time is at hand. So happy tayo kasi hindi pa nangyayari, winarningan na tayo. So pag may chance kayo, mga kapatid, chapter 12, 13, 14, basahin nyo na dun yung victory ni Jesus Christ. Dito sa chapter 14, ano yung verse 1? I saw the Lamb standing on Mount Zion. Anong ibig sabihin standing ng Mount Zion? Declaring the victory. Sinong talo sa laban na tatayo sa bundok, magsisisigaw doon? Talo ako, wala. Si Jesus lang. The Lamb and the 144,000 who has the seal of God in their foreheads. Standing on Mount Zion, declaring the power of the gospel, the victory of Jesus Christ. So dito, may idea na tayo. Pagpunta natin ng chapter 13, nakita natin great red dragon. Punta tayo ng chapter 13. Chapter 13 verse 1. And the dragon, nakilala na natin yung dragon, di ba? Stood on the sand. Doon lang siya sa sand. Si Jesus, doon sa Mount Zion. Itong dragon stood on the sand of the seashore. Then I saw a beast coming out of the sea. So nandyan yung dragon, nandyan yung beast, halimaw, coming out of the sea. So ang tawag nito, sea beast. Having 10 horns and 7 heads, nabasa natin yan kanina, and 7 horns and 10 crowns. And on his head were blasphemous name. Ano ang meron ng 144,000? The name of the Father. Ito, merong blasphemous name na itatatak din yan. So, ano to? Beast from the sea or sea beast. Revelation 13. Pagdating ng 11, chapter 13 verse 11, then I saw another beast. Ilang beast na ito? Dalawa. Coming out of the earth. Kanina sea, ngayon earth. Had 2 horns like a lamb, and he spoke as a dragon. Grabe. Yung sungay niya parang tupa. Alam na natin yung tupa na pang ano yan, pang offering. Ano, doon sa sanctuary. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, Satan will appear as an angel of light. He will destroy the people of God wonderfully by deceiving. Kaya yung horn niya is like a lamb. Yung authority niya parang authority ng word ni Jesus Christ. Pero pag magsalita siya, gagamitin niya yung authority ni Jesus Christ, pero maling turo pa lang ibibigay niya. Dragon. Sino yung dragon? Si Satan. So itong earth beast o sea beast from the earth, ang ibibigay niya na turo, ang approach niya is godly. Pero yung program niya, yung execution, deception pala yun for us to be taken out from Christ. Kita niyo? So, dito, itong ano nga nandun ng mga bida sa picture? The dragon, the sea beast, and the earth beast. Punta tayo ng chapter 16. Binibigay ko tong foundation para maintindihan natin ano yung woman na hindi sila na-deceive ng woman yung 144,000. Kaya sabi ko sa inyo, ano to, unit, pagdating ng chapter 16, verses 13 and 14. And I saw out of the mouth of the dragon, na-identify na natin yan, yung dragon, the mouth of the beast and the mouth of the false prophet. Ano ang meron doon? 3 unclean spirits like frogs. Anong purpose nito? For they are spirits of demons performing signs. Pag sinabing performing signs, maganda yung performance nila, wonderful sa mata ng tao.
Kaya tayo bilang mga mananampalataya, wag tayong maniwala sa anong nakikita ng naked eye natin. We have to look at from the Word of God using the eyes of faith through the eyes of faith. Pag sinabing eyes of faith, whatever is revealed from the Word of God by the Holy Spirit. Para hindi tayo madali nitong false prophet, unclean spirit, the beast, the false prophet. Connected itong beast, yung first beast, dito sa second beast, yung earth beast, ito yung false prophet pagdating dito sa chapter 16. Meron silang 3 unclean spirits performing signs which go out to the kings of the entire world to gather them for what purpose? Together for the war of the great day of the Almighty. So kung tayo naghahanda sa second coming ni Jesus Christ by studying the Word, so para tayo ay makabahagi din, yung kaaway ni Lord, double time sila. Sana makapag-double time din tayo, no? Kaya believe me ako sa inyo. So it takes really the Spirit of God, the grace of God na tayo ay naghihintay talaga ng salita ng Diyos. So, meron na tayong idea yung Great Red Dragon. Yun ay si Satan. Tapos merong Sea Beast. Merong Earth Beast. Yung Earth Beast, yan yung false prophets. Punta tayo ng chapter 17. 1 to 7. Then one of the 7 angels who had 7 bowls come and spoke with me, saying, Come here, I will show you the judgment of the prostitute who sits on many waters, with whom the kings of the earth committed act of sexual immorality. Remember mga kapatid, itong sexual immorality, symbolic ito ha, hindi ito physical. May meaning ito. Paano nagkaroon sila ng sexual immorality? And those who live on earth became drunk with the wine of her sexual immorality. So nag-engage sila ng sexual immorality, nag-engage sila ng inuman ng alak ng kanyang sexual immorality. And he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast. Diba may sea beast, tapos may earth beast. So itong scarlet beast, dito nakaupo yung woman. Full of blasphemous names having 7 heads and 10 horns. The woman was clothed in purple and scarlet, and adorned with gold, precious stones, and pearls, holding in her hand a gold cup full of abominations and of unclean thing of her sexual immorality 3 times. And on her forehead, a name was written, Mystery. A mystery. Anong mystery dun? Babylon the Great, the mother of harlots and of abomination of the earth. Of the earth. Ano nga yung Babylon? Bab means gates or gate. L is God. So man, in our sinful condition, being deceived by the enemy, gusto ni Satanas, gusto lang natin pumunta ng langit outside of the righteousness of Jesus Christ. Basta magpakabait ka lang. Wala kang naargabyado, okay na yan. So don't bother about studying the righteousness of Christ, the justification by faith, which is the 3 angels' message, the everlasting gospel, mga kapatid. And I saw a woman drunk with the blood of the saints. Pag sinabing blood of the saints, yan yung mga buhay ng mga saints, ininom niya. He took over the life or the lives of the saints with the blood of the witness of Jesus. When I saw her, I wondered greatly. And the angel said to me, Why do you wonder? I will tell you the mystery of a woman and the beast that carries her, which has 7 heads and 7. So merong sasabihin dito sa kanya, pero hindi yan ang magiging focus natin. So ang point dito, titingnan muna natin yung picture kung ano talagang nangyayari dito, no? Great prostitute who sits on many waters, sitting on the scarlet beast, mother of harlots. I will tell you the mystery of a woman and the beast that carries her. So nandyan yung harlot, mother of harlots, sitting on a beast na merong 7 heads and 10 horns. So dito meron na tayong idea mga kapatid, pag may chance kayo ng Revelation chapter 13 verses 1 to 10, talking about the apostate Christianity in the ancient world. Ito yung
Karugtong ito ng mula ng yung seven seals na pinag-aaralan natin from purity to indulging and compromising. So apostate Christianity, pumasok na siya doon. He appears like a lamb. He has two horns. Dito na yan sa modern world. Pero yung dati, makita niyo yung mukha dito ng ito. Di ba kombinasyon niya ng nakita ni Daniel sa chapter 7? Nandiyan yung lion, nandiyan yung leopard, nandiyan yung bear, yung kamay. Tapos may 10 ulo, may 10 sungay. So pinag-isa lang ito. Ito yung apostate Christianity in the ancient world, sea beast. Yung apostate Christianity in the modern world, ito na yung earth beast na pag-aralan. Hindi pa siguro natin na pag-aralan, pero mapag-aaralan ito. Ito yung Amerika, yung earth beast. Okay, so nakita natin yung picture. Bigyan ko kayo ng diagram para makita natin. Great red dragon, sea beast, 7 heads and 10 horns, false prophets, earth beast. So yung anong nandito sa sea beast? Harlots sitting. Yan yung mother of harlots. Okay. So yung red dragon na identify natin na si Satan, yung beast, yan yung antichrist. Pag sinabing antichrist, hindi siya mismo kumukontra o lumalaban. Kinokopya niya. Tandaan natin mga kapatid, yung word kasi na anti parang pangontra yan eh. Talagang in reality, kontra ni Satanas si Jesus, pero gagamit siya. Pag sinabi dito sa Bible ng antichrist, hindi siya sasalungat. Sasabayan niya yan. Anti usually yung meaning ng anti sasalungat, di ba? Dito in this case, hindi siya sasalungat. Sasabay siya. He will appear as an angel of light. He will destroy the people of God wonderfully. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Napakahalaga na nag-aaral tayo nito. Itong false prophet, ito yung false Holy Spirit. Makita nyo dyan, marami sa mga simbahan, marami sa mga YouTube na dinideclare nila na pag naposes ka ng Holy Spirit, you will be slain by the Holy Spirit, tumba ka. Pero walang tinuturo ang Bible niyan. Kagaya ng Pentecost, they were possessed by the Holy Spirit. They has authority. They has power. They have power. Preaching the word of God, and people were convicted of their sins and asked, what shall we do? So ngayon, nagkakatumba-tumba yung mga tao, hindi nga nako-convert eh. The truth of the word of God will convict the sinner from head to toe, telling us kung gaano kabigat, hindi lang basta-basta ang kasalanan, mga kapatid. Ano? So yan. Ngayon, tandaan natin yung tatlong halimaw na nandito under the leadership of Satan. So kung mapansin niyo itong tatlong mga kapatid, ito yung counterfeit ng Trinity ng Father, Son, and Holy Spirit. Hindi pa itong pag-aaral natin, kaya lang, binibigay ko lang ito para meron tayong idea. Balik tayo ng chapter 16, 13, and 14. And I saw coming out of the mouth of the dragon, and the mouth of the beast, and the mouth of the false prophet. Anong meron sila? 3 unclean spirits like a frog, for they are spirits like demons performing signs, which go out to the kings of the world to gather them for war of the great day of God. Isa lang ang kalaban nila. Pero para ma-deceive yung bayan ng Diyos, hindi sila lalaban na kukontrahin nilang ang Panginoon. Sasakay. Kaya nakasakay yung harlot doon sa sea beast. Nakita natin mga kapatid? Oh. So meron na tayong idea kung anong ibig sabihin ng not defiled with woman, for they are virgins. Anong ibig sabihin nito? Tanong natin kay Pablo. Anong sabi ni Pablo? 2 Corinthians, ito yung pinakamahabang letter ni Pablo sa isang church. Biro mo, merong 1 Corinthians, meron din 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, pero may iksi lang yung Thessalonians, yung Romans may iksi lang, Galatians. Itong Corinth talaga matindi ang problema dito, pero ito yung pinaka-love na love talaga ni Pablo din eh. 2 Corinthians 11:2-4, sabi niya dito, I am jealous for you. What kind of jealousy mga kapatid? Godly jealousy. Ang godly jealousy, sa human jealousy, halimbawa kung nanliligaw ako, tapos
nanliligaw din si Kuya Pepper. Isang babae yung pinagliligawan namin. Pag ang selos ko doon, gusto ko, ako lang ang mahalin ng babae. Gusto naman ni Kuya Pepper, siya lang ang mahalin nun. So ang result niyan, pwede kami mag-away kaming dalawa. Tapos sasaway yung babae, huwag kayong mag-away, ganito kayo. Yan ang human. Pero ang godly, the reason why God is a jealous God, kasi alam ni Lord na pag pumunta tayo sa ibang God, wala nang ibang God eh. So akala lang natin God. Pero there is no life. There is no blessing. There is no joy doon sa iba. Kaya sabi niya, thou shall not make thou shall not make unto thee any graven image. Ibig sabihin, huwag kang gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Kasi walang buhay doon. Yan ang jealousy ng Panginoon. Godly jealousy. Sabi ni Pablo, I promise to you one husband. Sino yung one husband na yan? Si Jesus Christ. So that I may present you as a what? Pure virgin. Yan ang ibig niyang sabihin ng pure virgin dito sa Revelation chapter 14 verse 5. We are comparing scripture to scriptures, mga kapatid. Hindi natin habaan itong study na to kasi late na eh. For I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray. Saan sila malilid astray? Mula sa kainyong sincere and pure devotion. Ang ibig sabihin ng not defiled by woman, hindi talaga pumayag ang bayan ng Diyos, ang 144,000, the last generation of Christian, na ma-divert yung mind nila sa kahit anong turo or practice ng woman sitting on many waters on that beast. On that sea beast. Kaya many waters, sea beast. So sincere devotion. Ngayon, ang ibig sabihin ni Pablo dito, kayong mga taga-Corinth na aking minamahal na mga kapatid, gusto ko kayong ipresenta kay Kristo na walang dungis. Anong dungis ito? Human philosophy. Kagaya nung tanong kanina na may nagtatanong kasama mismo sa simbahan nila, Brother Ramuel. Diyan mismo sa loob mag-aatake yung kaaway. Kaya napakahalaga na sensitive tayo sa Holy Spirit and we need to spend time studying the Word of God. Sabi, ang defilement pala ng woman is using human way, human philosophy, human inventions, human gimmicks. Kagaya niyan, maggagawa tayo ng mga crusade, mga Bible seminars. Bibigyan muna natin yung mga tao para pumunta sila. Hindi yun. Tingnan mo yung mga disciples, wala silang binigay. Si Peter nga hinihingian. Anong sabi ni Peter? Silver or gold have I none. Wala talaga ako. Kawawa nga yung mga preachers, mga kapatid. Wala talagang pera. Ewan ko bakit ganun. Pero yung mga preachers na ginagamit na platform yung pangalan ng Diyos, yayaman talaga yon. Pero sa totoo, kagaya nila Peter, yung mga disciples, silver of gold have I none, but in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Kung binigyan siya ni Peter ng pera, kung may pera si Peter, no? Bibigyan niya, kinabukasan, ubos na yon. O sa day or two, ubos na yung pera. Kasi bibili niya, wala na, pilay pa rin siya. Pero in the name of Jesus Christ, rise up and walk. So yan ang sabi ni Pablo, don't be defiled by human philosophy, human gimmicks, human inventions, human way of approaching the name of God. But I am afraid that you can do it because, sabi ni Pablo, ang bilis nyo naman mahatak mula sa pure gospel. Diba? So ngayon, masyado lang maluwag yung paggamit ng gospel. Kumanta ka ng religious na kanta, gospel. Makarinig ka lang ng preaching, gospel. Kaya nga mga kapatid, pag magbigay tayo ng Bible study, depende yan sa Bible studyhan natin. Hindi natin pwedeng ibigay yung mga Christian living doon sa mga bago pa lang nakinig ng Bible study. They need to hear the gospel. Pag tinanggap na nila yung gospel, doon pa lang natin sila tuturuan ng how to live a Christian living or Christian life. Doon papasok yung walking in the Spirit. Tuturuan natin sila ng mga commandments, tuturuan natin sila ng mga tithes and offering. Hindi pa nila tinanggap si Jesus, mabigat sa kanila yon. Bukan natin mga kapatid. So, ngayon, verse 4. For if someone comes to you and preaches a Jesus, not the Jesus, but a Jesus, other than the Jesus. Kita niyo mga kapatid? If someone comes to you and preaches a Jesus, other than the Jesus, we
talking about the apostle, si Paul tsaka yung mga apostle, we preach the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the spirit you receive, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. Kaya sinasabi ni John de David, mga kapatid, believe not every spirit. Mga minamahal ko, huwag kayong basta-basta tatanggap ng kahit anong turo. Yung spirit dito yung pagtuturo. Ano? Hindi yan Holy Spirit or bad spirit. Yung ibig sabihin yung teaching. But test every spirit to see whether they are from God, because many false prophets are going around the world. Active na sila, mga kapatid. Ano? So, dito, makikita natin kung anong ibig sabihin ng pagiging virgin. Virgin in the faith. Faithful, loyal sa Panginoon. Nakuha niya, mga kapatid? So, dahil sabi ko hindi tayo magtatagal, dito na lang muna tayo sa last part, ano? So, ano ang spirit na meron tayo dito? Yung sinasabi dito na lamb. Nakuha na natin yung defiled with woman. Yung sinasabi dito, they follow the lamb wherever he goes. Itong lamb na to, mga kapatid, ginagamit ito na lamb, sure na ito na kay Jesus talaga ito. Si Jesus mismo. 'Di ba? So lamb is the one of terms used kay Jesus being sacrificed. Anong sabi ni John the Baptist nung dumaan si Jesus? Nung pagkasunod na araw, sabi niya, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. So pag sinabing Lamb of God taketh the sin of the world, he's talking about the Lamb that will take away the sin of the world at the cross. Ano? So ngayon, yung cross na yon, kung susunod tayo kay Christ, wherever He goes, isa lang ang pupuntahan ni Christ na pagtawag sa mga tinatawag niya kung susunod tayo eh. Ano yung cross na yon? Anong sabi ni Jesus? If any man will come after me or my disciples, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Mga kapatid, anong cross ito ang tinutukoy ni Kristo? Hindi ito yung piece of wood na ginagamit ng Romans na ibibitin yung mga tao doon na nagkasala, worst criminals and runaway slaves. Ang tinutukoy ni Jesus, pag sinabi dito sa New Testament na cross, is actually self-denial. So nung sinabi ni Jesus, take up your cross daily, si Jesus ba pinasan niya yung kahoy, yung cross na kahoy araw-araw? Isang beses niya lang pinasan yun. So that's the literal cross. Ang cross na pinapapasa ni Jesus dito, sa Day of Atonement na pinag-aralan natin, ano yung gagawin na dalawa? Denying self and resting in the finished work of salvation, creation, and salvation of God. So yan yung meaning ng cross, mga kapatid. Hindi pinasan ni Jesus yung kahoy araw-araw. Ang pinasan niya yung self-denial araw-araw. So bilang mga mananampalataya at nakaintindi at tumanggap ng our only hope is Christ our righteousness, justification by faith, ito yung magiging applicable sa buhay natin, mga kapatid. Ano? Oh, si Pablo, anong sabi ni Pablo sa Galatians? So mga kapatid, yung cross, yan yung nagsisimbolo at nagtuturo sa atin, yung message of the cross, to reject or deny self. Si Pablo, anong sabi ni Pablo dito? Galatians 5:24-25. Those who belong to Christ have crucified the what? Sinful nature with his passion and desires. Isosurrender pala ito lahat ng mga pakiramdam natin, mga plano natin, passions, kung ano man yung gustong-gusto natin, mga desires, mga hinahangad natin. Bakit? Since we live by the Spirit, let us keep in step or walk in the Spirit or live by faith in the Spirit. Bakit napakahalaga ang cross, mga kapatid? Dito na lang muna tayo sa cross, ano? Para matapos na tayo. Yung pinaka
buod, pinakasentro, pinakalaman, pinakapundasyon ng laman, itong ating sinful nature is covetousness. Wala itong ibang hahangarin kung hindi lahat na ng bagay. Mine is mine and yours is mine. Yan yun. Nag-umpisa yan kay Jesus, yung covetousness kay Jesus, I'm sorry, kay Satan, doon sa puso niya na kahit yung kaharian ng Diyos gusto niyang i-take over. So kinakailangan natin malaman, maintindihan, maunawaan na ang laman ito, itong ating makasalanang likas, will never be satisfied hanggang pumunta sa punto na i-take over ang lugar ng Diyos. Ibig sabihin, if God, kung hindi nagbigay, kaya napakahalaga na merong restrictions, merong batas ang Diyos. Kasi kung hindi siya maglalagay ng batas, if God will not put restrictions to the flesh, to our sinful nature, saan sa palagay ito mag-e-end up? It will end up crucifying Jesus Christ. Kita nyo yung mga nag-aano sa ano na, ay wag mo akong guguluhin, hanap. Yung expression na mapapatay ko talaga ito eh. Wag kang paano sa akin, papatay. So it will end up not only killing the person in front of us, but crucifying Jesus Christ. Kung paharahara si Jesus Christ ng kanyang gospel, ng kanyang righteousness, anong nangyari sa righteousness ni Jesus? Naging stumbling block sa mga Hudyo. Bakit? Righteous na sila, ba't pa nila kailangan si Jesus? So mga kapatid, kung sino man ang paharahara sa harap natin, sa harap ni ako, papatayin talaga kita. My flesh will get rid of you. Get rid. Why? Because you are on my way. How many people will the flesh get rid of its to reach its ultimate goal? Aabot yan mga kapatid hanggang sa punto na mismo tatanggalin niya ang Diyos. We will sit into the throne of God by our own effort, by our own authority. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia na biktima nito, ang sabi niya, sinasabi ko to sa inyo, mamuhay kayo sa Espiritu kasi diyan kayo nag-umpisa eh. Nag-umpisa kayo sa Espiritu at pananampalataya, bakit kayo babalik sa laman? At sa mga regulasyon ng mga tao, yung religious, kahit yung sanctuary na ginawa ng Panginoon sa bayan niya, ginawang kaligtasan. Kung sundin natin itong mga rituals ng sanctuary para iligtas tayo ni Lord, hindi nila na-connect yun kay Jesus Christ, yung sanctuary. So walk in the Spirit and you shall not fulfill the desires, the lust of the flesh. Bakit daw? For the flesh, war against the Spirit and the Spirit against the flesh. At itong flesh, itong ating sinful nature, and life in the Spirit, magkalaban talaga yan sila at hindi sila pwede mag-reconcile. These are contrary to one to the other, so that you cannot do the things that you would. Pinaka-greatest balakid ng paglilingkod at pagtanggap sa Panginoon, yung ating sarili, kahit nga kumisan sa Bible, kaya we allow the Bible to interpret itself kasi kumisan, nag-share na lang tayo sa sarili natin. So dito mga kapatid, si Pedro mismo nag-testify, sabi niya, therefore, since Christ has suffered in the flesh. Paano nag-suffer si Christ sa flesh? Because he cannot do things na gusto niya, including yung cup, yung cross. Ayaw niyang inumin eh. If possible, Father, take this cup from me. Nevertheless, hindi ako, nandoon si Jesus talagang paulo-ulo nitong not I but Christ. Siya yung the author and the finisher of our faith, the not I but Christ. Hindi yan galing kay Pablo. Si Pablo ang nag-explain ng message na yan. Pero si Kristo mismo ang message at nag-demonstrate ng message. Therefore, since Christ suffered in the flesh, arm yourselves also with the same mind or the same purpose, decision. So ang battle ni Jesus Christ is within his faithful mind and against the sinful nature that he took upon himself, na inassume niya, na tinaglay niya. Tapos sabi ni Pedro, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Kung merong kasalanan dyan na ino-offer si Satanas,
Gustong-gusto ng laman yan. Pag sinabi ng mind, wag, masasaktan yung laman, masasampatan yung sinful nature natin. Pero, yun ang magiging tagumpay. So mga kapatid, dahil wala tayong time, next week ituloy pa rin natin ito sa Tuesday. Kung Tuesday tayo, ituloy natin itong magbibigay lang ako ng isang verse yung tinatanong ni Kuya Piper last week sa verse 15, no? Ito yung result ng three angels message, the everlasting gospel ng chapter 14. So pagdating dito sa harvest, another angel came out of the temple crying with a loud voice, clear and distinct. Pag sinabing loud voice, clear and distinct sound. To him that sat on the cloud, thrust in thy sickle and reap. Bakit daw? For the time is come for thee to reap. Panahon na para mag-ani. For the harvest of the earth is ripe. Mga kapatid, bakit sa next week pag-aralan natin, bakit ito yung 144,000, bakit naiiba? Ang tanong, magiging hinog ba lahat ng mga believers? Oo. Pero hindi lahat dito sa lupa. Yung iba doon na sa langit mahihinog. Doon na sila magmamature. Sa next week, yan ang pag-aaralan natin mga kapatid. So dito na muna tayo matatapos. Yung woman na itong 144,000, they were not defiled by the woman and they follow the Lamb wherever he goes. That means we deny ourselves through the Word of God. Okay? So dito na muna tayo mag-end up sa study natin ngayong gabi. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this time na sa kabila ng 8 na kami nag-umpisa, pero salamat sa everlasting gospel na walang kamay ng relo na umiikot. Bagkus kayo ay nananahan mula sa walang hanggan patungong walang hanggan. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, dito sa inyong mga anak na anytime pwede mag-Bible study at aming kinikilala na ito ay gawain ng Banal na Espiritu sa aming mga puso't isipan na kami ay patuloy naghahangad na makilala kayo sang-ayon sa pagpahayag ng inyong salita na dinadala sa amin ng Banal na Espiritu. Kaya papuri, kaluwalhatian, pagpapasalamat ay binabalik namin sa inyo. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, umabot yata tayo ng mga 40 minutes. Ano Oh, mga kapatid? okay naman. Reactions? Questions or comments? Reflections? Ang ngiti ni Kuya Rafi, mukhang may sasabihin nito maganda eh. Kuya Rap. Ha? Kuya Epe, di ba Oo, go pwede ahead. yung cross pwede na matawag na victory over sin or Christ righteousness din? Basta hindi yung kahoy ng Roman cross. Ang ibig Ah, sabihin ng cross dyan, yung self-denial. So for us to experience that victory, we have the mind of Christ. Yung sabi ni Peter, na denying self, yun ang victory natin. victory Kaya over sa sin or Christ righteousness, parang ganun. oo. Kaya anong tawag nito? Yung victory ni Jesus Christ nandoon sa mind niya. Hindi siya nagdepende sa sarili. Diyos ako, kayang-kaya ko ito. Hindi. Hindi niya talaga pwedeng gamitin yun. So self-denial, yun ang cross. Yun yung victory. Hindi yan yung cross na, doon sa Roman cross, yung dalawang kahoy na ganyan yan, walang power yun. Ang power doon, ito pala, naalala ko na yung sasabihin ko. Sa Laodicean Church, kasi last part ito ng Laodicea, itong pinag-aaralan natin eh. Hindi pa natin napag-aaralan yung buong Laodicea. Ito lang ang church na sinabihan sa lahat sinabi niya na siyang maging matagumpay ay ito ang ibibigay ko. Dito sa Laodicean Church, itong 144,000, sinabihan niya na ang siyang managumpay na kagaya ng aking pagtatagumpay. He that overcome as I overcame. Ito lang church na na merong ganon. So how did Christ overcome the world, the sin, Satan and everything? Self-denial. Nandiyan yung tukso, wag ka mamatay doon sa cross. Lord, if possible, Father, if possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will. So iinumin ko lang ito. Sabi ng Ama, anak, wala tayong ibang paraan sa pagligtas ng mga tao. Kailangan maging legal ito. Kailangan mo mamatay sa cross. Dahil doon sa cross, isusumpa ko yung kasalanan at kamatayan. So doon naging matagumpay si Jesus. Yun din ang ating magiging tagumpay. Self-denial by the grace of God through His Word.
through His Word and through the power of the Holy Spirit. Yung self-denial is connected din sa Galatians 2:20. Not I, but Ayan yan. Christ Oh, liveth in me. Hindi na ako kundi si Kristo na. Kumbaga, oh. siya na magpapossess ka sa Kanya. Siya na mag-control sa lahat na sa iyo. Kasi pag tayo mag-control, mali-mali na naman. Magkasala palagi. Kaya sa Kanya na control. Pero hindi tayo pinipilit kasi meron, nirespeto niyang kwan sa atin yung freedom of choice. Our choice. Oh, kaya pakita natin sa Kanya na willing tayo, kaya hingin natin palagi. Pero alam ng Diyos na kailangan mo, pero ipakita natin na willingness kasi ibig sabihin, not by your hindi mo ko pinipil sa kagustuhan ko to Diyos kasi I was, bigyan ako ng kuha ng Holy Spirit na ito pala ang tama, ito ang maganda. Parang gano'n. Correct. Tama yan, Brother Lowen. Basta ang tandaan natin, ang platform ng Everlasting Gospel is always not I but Christ. Mula sa justification, sanctification, hanggang glorification, isang platform lang yan. Not I but Christ. Thank you, Brother Lowen. Pag sinabing not I, not my own righteousness, but which is from my religion or whatever I do, but only in Jesus' blood and His righteousness. Kaya kung minsan, mga debate dyan nakikita natin, gusto natin patunayan na tayo ang tama. So anong purpose nun? Para pag tama tayo, may kaligtasan tayo. Kayo na mga hindi naniniwala sa amin na kami ang tama, wala kayong kaligtasan. So kung minsan umaabot sa mga insultuhan, yun ang mga iwasan natin mga kapatid. Let's learn to bring the truth, tell the truth in love, acceptance. Tsaka yung pagtsatsaga sa mga nagtatanong sa atin, huwag tayong iinit ang ulo. Maging peaceful tayo mag-approach sa kanila hanggang makita nila, wow. Kasi they need to see Jesus. They don't need to hear. They need to see Jesus in us. Paano yung kung tama yung doktrina ko tapos yung attitude ng approach ko sa iyo? Hindi tama. Masisira talaga. Pasok na naman yung platform ng not I. Huwag yung nasaktan ako kasi ito pilosopo ito eh. Kaya nga ang gospel hindi pilosopo. So pag pinilosopo ka ng Bible student mo, huwag kang sasakay doon sa pilosopiya nila. Doon tayo sasakay sa katotohanan ng salita ng Diyos because the truth will stand by itself. Ay kung minsan kasama si ako pag Bible study. Sabi, naalala nyo na yung sabi ni Kuya Rafi last week, yung mga disciples nakarinig sila na may nagpipreach din ng Jesus. Kaya tinanong, ano? Tanggalin natin ito. Anong sabi ni Jesus? He that is not with me is against me. Pero kung sige, pabayaan nyo lang sila. Oh. Anyway, napahaba na naman yung comment ko. Baka meron kayo naman na mag-comment mga kapaters. Brother Neil, Rem. Yung mayroon kasi akong yung sinabi mo kanina sa Acts 6 na then Peter said, "Servant God, none but I have none. as I have give you in the name of Jesus." So sa ating pagpipreach talagang si Kristo lang yung ating i-preach kasi dito mayroong masama na nangyari dito sa conference namin kasi at napag-usapan na to namin ni Luico kasi ganito yung ginagawa nila, parang nagbibigay sila ng pera na for example atin ako na crusade, every night bibigyan ako ng 100 tapos kung makompleto ko yung 400, four nights bibigyan ako ng 400 at saka kung magpabaptize ako, bibigyan ako ng 500. Yan ang tinatawag. Kaya parang Hindi maganda yan. Kaya parang hindi maganda kaya nag-post ako yung sa First Peter Acts 3 verse 6 sabi ko wala dyan sila ng hatag o kwarta. yung Ang yung post mangyari ko kasi kasi parang Binibili mo sila. sige pastor. Ang nangyari niyan parang commercialized. Hmm. Nangyari yan sa Masbate noon, malaking crusade. Bigay sila sako ng bigas, sardinas. Mga kapatid, alam mo malungkot na mag-Bible study tayo tapos mako-convert sila dahil sa 5 lata ng sardinas. Pag naubos yung sardinas, ubos yung pananampalataya nila. Tama yung concern nyo, Brother Lem. Pwede naman kung church niyo yung nagumagawa. Kaya nga yung Oh. kaya nga yung sa yung mga sa 144,000 naging virgin sila dahil they are faithful in Jesus. Then kung kasi pag bibigyan natin sila ng katulad ng ginagawa natin ngayon, so hindi sila maging faithful ni Jesus Christ. Hindi sila maging
virgin dahil ano eh, yung parang binibigyan na natin sila ng ano ng pera o mga Sardinas. goods para lang sardinas para makinig sila. Hindi na si Parang Kristo yung binabribe natin sila. yung hindi Parang na eleksyon. hindi na si Kristo yung Pupuntahan nila. Oo. ibinigay natin sa kanila. So, paano sila maging faithful? 'Di ba? Walang kaibahan sa eleksyon, Paano binibili sila ng maging boto. virgin? Mm. So, Pupunta sila dahil meron silang Pero dahil lang sa pagkain. 5 lata ng sardinas tsaka beef Bigas. loaf, o ano ba yan, yung karne norte, na mga almost expire na. Pag hindi mo na nabigay yun, kita mo, pag nagbigay na ka ng word of God, yung conversion nila, magugutom sila ay, bigyan mo kami ng Bible study. Pero pag binigyan mo sila ng sardinas, ng 5 kilo na bigas, pag maubos yun, hihingi na naman sila yun din ang hihingi nila. Kaya kung anong tinanim natin. So when you plant the word of God, doon sila maghihingi ng word of God. Kaya dapat, by the grace of God, through the leading of the Holy Spirit, kung ano na yung tama, yun na yung gagawin natin. Pero, yun nga, itong mother ng harlot, sasakay yun sa sea beast, he will appear as religious program. Oh, meron kaming Bible study, attend kayo, bibigyan namin kayo ng sardinas. Yung pagbigay ng Bible study, tama. Ay, ang problema, nakasakay doon sa lata ng sardinas yung approach, yung mga bigas-bigas. So, yan ang nagiging commercialized, tsaka adulterated. Kasi merong human way eh. Oh, para lumapit yung mga tao, ganito, ganyan. Kagaya ng mga manok, pag meron nga mga manok, pag hapon sabihin mo, "Krrr," tapos alam na nila yung sa hapon, na pag ka, alam nila na bibigyan mo sila ng pagkain nila bago sila matulog doon sa poultry. Pero yung pagnanakaw ng manok sa kapitbahay, the same way. Siyempre nakarinig din yung manok sa kapitbahay. So ang pinatay ko ng manok, hindi yung sa amin. O anong reason ko? Kasi hindi to sa amin, punta-punta dito eh. O may karapatan na ako na patayin siya pero nung panahon pa yon Kuya Rafi, ngayon patawaran ako. Hiningi ko ng tao yun pero pumapasok pa bakit ko pinatay yung manok ng kapitbahay tas pinaluto ko sa katulong namin tas binagyan ko pa ng sabaw. Tuwang-tuwa yung kapit, bait talaga ni Efraim, nagbibigay ng manok. Yung pala manok niya. Parang eh, something is wrong kaya it really takes the Holy Spirit to give us the right way, right approach. Lahat puro right. Yun ang righteousness ni Jesus Christ. Parang eleksyon, binibili mo yung boto. Correct. Oh, yan. Oh. Pero may kadiscuss ako niyan. Ang palusot naman nila, nagpakain daw si Kristo, tapos yung iba daw, para daw allowance pamasahe. Sabi ko, pero why mag-provide na ng sasakyan? At magbigay ng pagkain dito while katapos ng kuwan, yung mag-prepare ng tawag to, yung mga foods. Oo. Kasi yung palusot na nagpakain nga daw si Kristo, tapos pamasahe daw pa balik daw, tsaka back and forth. Kaya pira na lang daw. Kasi matrabaho daw yung pagkain, mga ganon. Yun ko, ewan ko lang kung ano. Kung Tingnan mo yung dinasal- pagkain ni Kristo ha. Yung pagkain ni Kristo, sabi ng mga disciples, Lord, magutom nito mga tao pa, uwi na natin kasi gabi na yan, lalakad pa sila. Sabi ni Jesus, wag na, meron pa kayong tinapay dyan. Ay, merong tinapay yung bata, si Mark, ng 5 tinapay. Ayun, blines ni Lord. Pinakain niya. Oh, pero hindi niya pinakain para makinig ng word of God. Pina-word of God muna niya nung bago umuwi, doon na niya pinakain. Example ito, last year 'di ba pumunta ako ng Masbate, nag-ministry tayo doon. Ito sunduin, ganito ganyan. Ay kulang yung sasakyan. Tapos magpamerienda sa gabi. Yung mga tao na in love sa word of God, hindi na naghintay ng sasakyan. Sanay naman sila sa lakad eh. So alas 4:30 naghahapunan na sila. Pagkatapos ng hapunan, lalakad na papunta dun sa simbahan kasi pag maghintay sila ng sasakyan kasi maraming sinusundo, malilate sila. Ayaw sila malate ng pakinig ng word of God. O di pumunta sila hanggang tumangkap sila kay Lord by the grace of God. So praise God, Lord. So yun ang inaano ko sa mga Bible workers na wag natin silang i-bribe. Ibigay talaga si Jesus. Anong nangyari doon sa pilay? Na sinabi ni Peter, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Hindi lang siya bumangon at naglakad. Tumalon-talon pa sa tuwa at nagpasalamat sa Panginoon. Di ba? So yun ang, at least yun ang experience ng mga disciples noon, yun din dapat ang maging experience natin. Yung tama talaga.
May Mm. tanong po. Ate Nets, go ahead. Paano yung mga, kunyari, may mga feeding program, ano yun, kunyari sa mga bata, o tuturo ng Bible, tapos may mga feeding program sa kanila. Is that right? Okay yun, Okay. okay yun, Ate Nets, kasi kung halimbawa mayroon kayong program sa church nyo, o sige, at that date, pinag-uusapan nyo kasi yan eh. Punta tayo sa isang baryo, magpapakain tayo doon. Walang problema yan. Pero yung gagawa ka ng Bible seminar ng series, halimbawa magsi-series tayo ng kagaya nito. Itong ginagawa natin dito ngayon. Sabihin ko si Kuya Pepper, bigyan mo ng pera si Kuya Rapi at si Ate Nets para tuwing Webes mag-attend sila. Ay hindi naman nangyari ito sa atin. Kasi naging lifestyle na natin talaga mag-aral ng Word of God. So yung program na feeding, magbigay ng mga tsinelas, mga notebook sa mga estudyante, ano yan, yung magandang program yan. Kasi, Go kasi ahead. po, di ba yung ibang churches, kunyari, usually, yung mga, ang tawag dito, sabihin na natin yung mga mahihirap. Mhm. Okay, ini-encourage yung mga bata. Mm. Pero, kasama nun, I mean, it's just asking na, parang nasanay sila na, if may pakain, parang ganun. Pupunta sila kasi alam nila papakainin sila, parang ganun. Doon sa pinsan ko na sa Masbate din kasi Masbate yung nangyari eh. Nung una merong mind yung mga pinsan ko mismo, may mindset na itong mga to. Pero hindi na sila sinasabi. Itong mga to pupunta lang dito kasi pagkain eh. Sabi ko sa kanila, pakainin nyo lang yung sinasabi ni Lowen kanina. Pakainin nyo lang. Importante pag sisimba sila eh. Hanggang na-realize ng mga tao kasi nakikinig sila ng Word of God na meron din talaga mahalaga din talaga yung pagkain. Pero ngayon, ang sabi nila, hindi kami pupunta sa pagkain. Yeah. Pupunta kami sa Word of God kasi nakita na nila eh. So kung depende kasi yan sa spiritual level ng mga tao. Sa una, pupunta sila doon kasi may pagkain. Ngayon na-realize nila na hindi lang pala kainan ito. Meron din palang Bible. Pwede ba kami pumunta kahit hindi na lang kami makikain? So napahiya ngayon yung mind ng sa pinsan ko na hindi natin maiwasan yung ganyang pag-iisip eh. Kasi sabi, Lord, patawarin mo naman kami, masyado kami judgmental. Iko-convict tayo ng Holy Spirit na gano'n. Kasi Oo. po, di ba, sabi nga natin, kunyari, yung taong gutom, physically gutom, sasabihan mo ng, mahal ka ni Kristo, physically gutom siya eh. Paano niya mauunawaan na mahal siya ng Diyos kung yung katawan niya, hindi nga niya parang, alam mo, may pagkukulang sa katawan niya, tapos sasabihin natin na, mahal ka ng Diyos. Parang gano'n. Parang, ako naintindihan ko yung iba na they feed. Because pagka kumpleto yung nutrition mo sa katawan, maano din ng natin, di ba? Yung isipan, mas madali tayong maka-aral, gano'n. Yun nga lang, totoo nga, sa simula siguro yun ang nagiging pang-attract, pero later on, through the power of the Holy Spirit, maintindihan nila. That's not the reason why you invite them to attend. Yeah. Tama. Sa totoo, yeah, kung kulang ka sa nutrition, mahirap din sa kanila, lalo sa mga bata, di ba? Tama yung feeding program natin. Meron pa tayong mga medical rally, yung mga bunot ng ngipin, mga check-up. Tama yan kasi program talaga yan eh. Pero pag ang inaano yata ni Brother Remuel dito yung meron tayong ang pinaka-main ng program hindi feeding eh, Bible study, so spiritual, Ngayon para pumunta yung tao, bibigyan natin yung parang bribe. Parang yun. bina-bribe. Oo. Parang bina-bribe na. Yun Yeah, ang yung sinasabi niya Oo. kanina na bibigyan ng pera, that's wrong already. Talagang Oo. para kang bumili ng boto, parang ganun ba? Oo. Iboto mo ko, eto yung Pero yung feeding, halimbawa nakita ng church na merong mag-project tayo, merong isang baryo doon na talagang bihira sila magluluto ng lugaw, magpapansit, magpapakain, hanggang gagawin na yata yan every once a month doon sa isang church. So nagiging lifestyle, naging practice na rin ng church. Wala tayong diyan.
Maganda yan. Para sa akin, okay naman yung nag-feeding basta yung motivation mo not for baptism. Correct. Oo, not Hindi for yung para- baptism. Tama. Oo, Actually, alala mo nung pero umuwi tayo sa Pilipinas, sa Cavite, naghahanda talaga sila ng sandwich pagkatapos ng ng presentation of the word. Yung iba nga pagkatapos ng presentation of the word, hindi na rin kumakain eh. Umuuwi na lang sila eh. Sandwich lang ba tsaka yung drinks? Sandwich lang tsaka drink. Hindi Hindi, yung tsaka rin po, yung isipin natin kasi 'di ba yung Oo. oras 'di ba? Oo. Tapos malayo yung uuwian nila, tas hindi naman lahat can afford talaga na yung parang magbaon, parang gano'n. So I think yung mga Parang gano'n, understandable yun eh. Situational, oo. Parang Yeah. simpleng snacks lang ba? Pero ang inaano ni Brad Remuel, naintindihan ko yan eh. Kasi yung sinasabi ko na nangyari talaga sa Masbate. Bago sila nag-program, namigay talaga sila alam mo na kaagad na yung intention na magbibigay para mag-attend. Merong ganun. Yun ang talagang kasi ang nangyari dito, ulitin ko, ganito yung nangyari. Kung ma-complete mo yung 4 days na crusade, bibigyan ka ng 400. Tapos kung magpa-baptize ka, tapos kung 500. magpa-baptize ka, bibigyan ka ng 500, 'di ba? Sama. Parang iba po sa usual natin ginagawa pag may Oo. crusade, nagbibigay tayo ng pagkain o yung snacks sa mga umaattend. So, magkaiba sila ng situation kasi pag magpa-baptize ka, 500 tapos kung hindi ka magpa-baptize, 400. Oh, so di ba? May malaki talagang Hindi maganda yun. That's wrong. Kasi parang bina-bribe mo lang yung Parang binibili mo yung Bibili. baptism nila. Parang hindi maganda yun. Labing dalaygon, may gugma ng mga Dios, may tigas mo kinabuhi Lord. Thank you kay nining opportunity ngayon maghatag sa matagos sa kanamo, nga nakahimo kami sa pagtuon sa imong pulong di sa balang nga kasulatan. Kami naghahangyo di kanimo Lord nga katong mga pulunga matisok ato sa mga Lord kasing-kasing among makinabuhian naglabi na kay Ginoo. Mas madugang pa among pagsalig ug pagtudya sa Lord wa kami mahimo kuno ikaw. Ikaw maga-bless niini nga group study Ginoo nga pinaagi niini amo sa ma-share sa mga katawhan nga naa sa among palibot sa church ug usab sila ma-bless Ginoo sa mga kami na bless pinaagi niini nga study. Usab maga-bless ni Pastor naipi Ginoo sa iya nga pag-study sa imong mga pulong ka maghatag kaniya langit nun nga kaalam o giya kanunay Ginoo kay sa among kaugalingon ng Lord wa gyud kami mahimo kuno ikaw mo na nga sa kanunay naghangyo nagasapit kami da kanimo sa Lord pasaylo kami sa among sala sa tanan namong nahimo da kanimo sa mga pulong sa buhat sa daig sagman kami sa naghangyo da kanimo labi na Ginoo sa imong righteousness nga mahimo ka na nga among makinabuhian kay sa among kaugalingon nga pagpaningkat wala gid mao lang ka nga kanunay kami nagasampit ta kanimo mao lang ka namong gipangayo og gilaman nga madawat pinaagi og humugdungog sa among personal laws. Amen. 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 Noel. Oh, good